At para sa ating mga balita, Vladimir Putin may sagot na sa mainit na banta ni Donald Trump at bansang Iran tiklop at nangangatog na sa banta ni Trump. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon ay sinagot ni Vladimir Putin ang banta ni US President Donald Trump at sinabing handa siyang humarap kay Trump para pag-usapan ang gera sa Ukraine. Matatandaan na sa kanyang unang speech, sinabi ni Donald Trump na gagawa siya ng mga economic moves laban sa Russia. Yan ay kung hindi nito titigilan ang pag-atake sa Ukraine. Isang banta na nagbunga naman ng positibong pananaw ni Vladimir Putin. He's told me he wants to make a deal. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy, you take a look at the inflation in Russia. So I would hope, I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal. Мы видим заявление действующего президента о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты. Вот. А что касается вопроса, связанного, скажем, с переговорами, тоже в этом смысле мы всегда говорили, хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры? Naniniwala si Putin na nahihirapan silang makipagnegosasyon sa Ukraine dahil pinahirapan daw sila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon kay Putin, si Zelensky at hindi siya ang umaayaw sa usapang pangkapayapaan. Sinabi din ni Putin na kung si Trump lang sana ang naging presidente noong 2022, posible daw na naiwasan ang digmaan ng Russia at Ukraine, at sinabing ninakaw daw ang pagkapangulo kay Trump noong 2020 elections. Lahat ng ito ay sinabi ni Putin sa pag-aakala na makakakuha siya ng pabor mula kay Donald Trump. Kakaiba naman ang naging pagtugon dito ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon kay Zelensky, sinusubukan daw ni Putin na manipulahin ang bagong Pangulo ng Estados Unidos. Провів сьогодні ставку, кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну та маніпулювати лідерами світу. І, зокрема, він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що ang mga hakbang ni Trump para kumbinsihin si Putin na tapusin na ang gera ay lalong nagiging mas mabisa dahil sa mga economic pressures na pwedeng ipataw sa naghihirap ng ekonomiya ng Russia. Kabilang dito ang mga sanctions at taripa kung sakaling tumanggi ang Russia na makipagkasundo. Matatandaan na sa kanyang talumpati sa OPEC, kinumbinsi ni Donald Trump na pababain ang presyo ng langis sa buong mundo upang humina rin ang kitang pumapasok sa Russia. Ayon kay Trump, mataas ang presyo ng langis ngayon kaya patuloy lang ang Russia sa kanyang gera. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately.
Right now, the price is high enough that war will continue. You got to bring down. Matatandaan din na ang langis at gas ang pangunahing pinagkukunan ng Russia ng pondo na umaabot daw sa 1/3 ng kita ng US sa nakaraang 4 na dekada. Pero ayon kay Putin, kung masyadong pabababain ang presyo ng langis, magdudulot naman daw ito ng masasamang konsekwensya hindi lamang sa Russia kundi pati na rin sa US. Bilang tugon naman sa mga sinabi ni Trump, maingat ngayon ang mga opisyal sa Moscow sa pagbibitaw ng mga salita habang sa loob ay nananatili naman sila sa mga kondisyong nais nilang ipilit. Pero sa kabila nito, hindi maipagkakaila na frustrated na ang mga politiko sa Russia. Ganon din ang mga mayayamang negosyante at mga nasyonalista doon. Ayon sa isang pahayag na inere sa Russian TV, ayaw daw ni Putin ng mga banta na sinasabi sa harap ng publiko. Mas gusto daw ng Russian President na kausapin siya ng patas. Malinaw naman daw na bawat kasunduan ay talagang dumadaan sa mahabang proseso. Duda naman ng iba na itutuloy ni Trump ang banta niya laban sa Russia. Sa buong panahon kasi ng gera, naniniwala ang Russia na nananatili pa ring matatag ang kanilang ekonomiya sa kabila ng mga sanctions na ipinataw ng mga Western countries. Gayunman, hindi rin maitatanggi na unti-unti talagang nagkakaroon ng lamat ang ekonomiya ng Russia habang nakikipaglaban ito sa matinding inflation. Naniniwala naman ang ibang mga eksperto na kakayanin pa ng Russia na i-extend ang gera ng isa pang taon. Ibig sabihin, posible na hindi makaapekto kay Putin ang mga economic threats ng Amerika para baguhin niya ang kanyang desisyon. Ayon kay Alexandra Prokopenko, dating pinuno ng Russian Central Bank at isang economic expert, malabo daw na baguhin ng mga problemang pang-ekonomiya sa Russia ang mga desisyon ni Putin, lalo na kung ito'y may kinalaman sa gera laban sa Ukraine. Dagdag pa niya, unti-unti na daw nananalo ang Russia sa gera. Ito ay sa kabila ng napakaraming namatay sa kanilang puwersa. Nahaharap daw ang Ukraine sa matinding krisis ngayon na naging dahilan kung bakit iniutos ni dating Pangulong Joe Biden na ibaba ang military conscription ng Ukraine mula 25 years old hanggang 18 anyos. Ilan sa mga kondisyong hinihingi ng Russia upang matigil ang digmaan ay ang pagpapahinto sa lahat ng sanctions na ipinataw sa Russia. Pangalawa ay ang pag-atras ng Ukrainian Armed Forces sa mga rehiyon ng Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Pangatlo ay dapat daw tigilan na ng Ukraine ang pangarap nito na sumali sa NATO at maging isa na lamang neutral na bansa. Pang-apat ay dapat daw buwagin o bawasan ng malaki ang bilang ng puwersang militar ng Ukraine. Ayon sa isang pinagkakatiwalaang source sa Kremlin, interesado ang Russia na malaman ang mga alok na pwedeng iharap ng US sa negotiating table. Pero walang malinaw na interes daw na pipirma ang Russia sa anumang kasunduan na labag sa kagustuhan nito. Sinasadya daw ni Putin na patagalin ang negosasyon para tumagal din ang gera at patuloy na i-adjust ang kanilang mga kondisyon na bandang huli ay papor pa rin sa kanila. At para sa ibang balita, Iran, tiklop at nangangatugtuhod sa banta ni Donald Trump. Ang pagbabalik ni Trump sa pwesto ang lalo pang nagpatindi ng takot sa bansang Iran. Ito ang dahilan kung bakit iniutos ng rehimen sa Iran sa kanyang mga proxy na mag-ingat at huwag gumawa ng anumang ikagagalit ng Washington sa kahit anong paraan. Kaugnay nito, napapabalita rin na umiiwas na si Ayatollah Khamenei na magtungo sa mga pampubliko o matataong lugar at sinasabing lagi na daw siyang nakasuot ng bulletproof vest kahit sa mga pribadong pagdiriwang. Sa gitna ng gumagapang na ekonomiya at pagkatalo ng puwersang militar ng Iran, nahaharap din ang bansa sa isa pang mahirap na hamon,
Yan ay ang pagbabalik ni Donald Trump sa White House. Sa takot na baka maubos sila, napaulat na nag-utos ang Islamic regime sa Iran sa mga proxy nito sa buong Middle East na laging mag-ingat at manatiling nasa defensive position. Hiniling din ng Tehran sa kanilang mga kaalyadong rebel leaders na iwasang galitin ang Estados Unidos sa kahit anong paraan. Ayon sa isang mataas na opisyal sa Iranian forces, ibinaba na ang isang utos sa lahat ng mga puwersa at kaalyado ng Iran na mag-ingat, lalo't nakakaramdam ngayon ang Iran ng matinding banta sa pagbabalik ni Donald Trump sa pwesto. Kasama sa mga pinagsabihan ay ang mga rebelding grupo sa Yemen at Iraq. Bakas din ang takot ng rehimen maging sa mga kinikilos ng leader nitong si Ayatollah Ali Khamenei. Matatandaan na noong isang linggo, napansin ng mga tao na nakasuot ang 85 anyos na leader ng isang bulletproof vest habang dumadalo ito sa burol ng dalawang hukom ng Iranian Supreme Court na napabalitang pinatay sa loob mismo ng korte. Habang nakatayo sa harap ng mga kabaong, napansin ng media na nakasuot nga ang leader ng flak jacket dahil sa nakaumbok na kasuotan nito sa loob ng kanyang robe. Noong linggo ding iyon, bumisita si Khamenei sa isang government exhibit na malapit sa kanyang bahay at halatang umiiwas ito sa mga pampublikong lugar. Naniniwala ang mga eksperto na ang dating makapangyarihang rehimen ngayon ay lubos na naging mahina dahil sa sunod-sunod na kamalasan nito. Matatandaan na noong 2022, iba't ibang protesta at tensyon ang sumiklab dahil sa pagkamatay ng babaeng si Mahsa Amini. Yan ay matapos siyang arestuhin sa salang hindi pagsusuot ng hijab sa mga kababaihan. Sinundan ito ng sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa mga proxies gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthi. Kasunod ay ang pagpasok ng mga espiyang Israeli sa Iran na naging dahilan kung bakit madaling natutunton ang mga lider na target ng Israel. At noong isang buwan, bumagsak naman ang rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria na naging dahilan ng pagkawala ng ruta sa pag-i-smuggle ng mga armas ng Iran patungo sa mga proxy nito. Pero higit sa mga problemang ito, sinabi ng bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump na marami pang pwedeng mangyari sa oras na makipaggera ang US sa Iran. Sa kabila nito ay mahigpit namang itinanggi ng Iranian Vice President ang balita na nasa mahinang posisyon na ngayon ang kanyang bansa at sinabi niya na mas makakabuti kung magiging mas focus at seryoso ang bagong administrasyon sa mga panahong ito. That this time around, a Trump 2 will be more serious, more focused, more realistic. Samantala, pinapalakas naman ng Iran ang relasyon nito kay Vladimir Putin. Yan ay sa pamamagitan ng pagbili ng mga S-400 system galing sa Russia. Pero ayon sa mga eksperto, nahaharap ngayon ang rehimen ng Iran sa apat na mahihirap na sitwasyon sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump. Mga sitwasyon na pwedeng magpabago sa posisyon ng gitnang silangan. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.